Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang L. Nangyari po ang lahat sa Cabanatuan City sa hindi ko na po papangalanang subdivision. Maiksi lamang po ito and I guess perfect para ma-feature sa Sindak Short Stories. Alauna po iyon ng hapon at nung panahong iyon ay sobrang init. Hindi ko na matiis kung kaya't napagdesisyonan ko na maligo na muna at nagkataon na yung aming CR ay nasa taas. Yung naroroon po kasi sa ibaba ng bahay, yung CR doon ay ipinapagawa pa lamang po ng ate ko. Si ate ko ay nagtatrabaho pa noon sa Australia. Nung natapos na po akong maligo, nagbihis na ako at pagkatapos ay tumambay na muna sa veranda sapagkat nang sandaling iyon, malakas ang hangin at nararamdaman ko naman na ang presko sa lugar na yun. Hindi na muna ako pumasok sa loob ng aming bahay at minabuti na namnamin muna ang kapreskuhan sa nasabi kong parte ng bahay. Para magkaroon po ng konting visualization, pag-akyat nyo sa bahay namin sa bandang taas, bubungad sa iyo agad ay ang sala set. Andun din yung TV at katabi nun ay pinto na ng veranda at sa tapat ng pinto ng veranda naroroon ang dining table at katabi ng dining table ay ang mismong kitchen at yung CR kung saan ako naligo. Walang ano-ano. May narinig po talaga ako na nagsabing, "Tao po." Kaya sumilip ako sa bintana na malapit sa kitchen sapagkat doon ko nadidinig na nanggagaling ang pagtawag na iyon. Doon nga'y may nakita ako. Delivery rider. Sineserbisyuhan niya yung kapitbahay ng ate ko at wala pa pong ilang segundo matapos kong silipin iyon, sumunod ay ang isang malakas na sitsit. Nang pagkakataong iyon, alam ko na galing sa likuran ko ang pagsitsit na yon. Lumingon ako pero wala akong nakita. Agad ko rin muling sinilip yung rider doon sa kapitbahay dahil ang buong akala ko ay siya rin yung sumitsit na yon. Pero nang sandali na iyon, Sir Red, nakita ko na papaalis na ang sinasakyan niyang motor. Bumaba na ako matapos kong madinig ang sitsit. Tiniyak ko talaga na hindi galing sa labas o kaya naman sa loob ng bahay ni ate yung sumitsit na iyon sapagkat nakasisigurado ako na ako lamang ang naroroon nung time na iyon at kung yung rider lang din naman ang may gawa nun, parang ang imposible. Ang lapit sa tenga ko talaga, Sir Red, yung narinig kong sitsit at kung susumahin, parang nga talaga siyang galing sa loob mismo ng aming bahay. Dahil sa nakakakilabot na pangyayaring iyon na maituturing kong kababalaghan, nag-decide ako na hindi muna aakyat ng mag-isa sa bahay ni ate. Maghihintay muna ako ng aking kasama bago ako tuluyang umakyat doon sa ikalawang palapag. Sindak. Ako po si Justin Mier, pero pwede niyo po akong tawagin sa aking palayaw na JM. Ang aking ibabahagi ay ang kakaibang nangyari sa akin dito sa Saudi, and by the way, mag-6 na taon na po akong nagtatrabaho dito.
Nung unang dating ko po dito sa amo ko, yung unang araw ng aking pagpasok sa kanilang bahay, aaminin ko po talaga na medyo natakot ako. Pagpasok mo pa lang kasi sa unang pinto ay madilim na o sabihin nating medyo dim yung buong bahay. May dalawang pinto pa nga pong magkatapat. Yung isang pinto ay tanggapan ng mga bisita na lalaki at yung isa naman ay sa sala kung saan tumatambay ang buong pamilya at doon na rin po sila kumakain paminsan. Since tulad nga po ng nabanggit ko, bukod sa nawirduhan sa kadiliman na bumati sa akin sa loob ng bahay ng aking amo, yung boses pa nung boss kong lalaki ay may kalakihan yung boses at para nga pong nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ganun lang talaga yung normal voice niya hanggang sa nadinig ko nga po sa kanilang wika na kung isasalin ay, "Sige lang, pasok ka lang," at nakangiti po siya. Bawat hakbang ng paa ko, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Hindi ko po talaga ma-explain yun pero parang may something kasi sa loob ng bahay. Mas lalo pa nga po akong natakot nang biglang bumukas ang isang pinto sa tambayan ng buong pamilya dahil may isa po na babae akong nakita na lumabas mismo doon. Mahaba ang buhok nito pero ang nakapagtataka, buhaghag ang kanyang buhok. Para nga pong hindi nagsusuklay. Nagsalita po siya sa Arabic. Hindi ko po maintindihan nung una dahil unang beses ko nga din po talaga na mag-abroad. Nakalimutan ko nga din po palang sabihin na isa po akong lesbian at tanggap naman po nila yun kasi mabait naman po talaga ng natural ang aking amo. As in super likas na sa kanila ang kabaitan. 4 lamang po pala sila sa bahay at puro matanda na yung nanay nila. Nung time na dumating ako noon, 94 years old pa lamang po yung kanilang ina. Pero ngayon ay nasa halos 100 taong gulang na. Yun nga po yung sinabi niya pala na Arabic ay kung kumusta yung biyahe ko. Mabuti na lamang ay magaling mag-Ingles yung kapatid niyang lalaki at siya po mismo yung nag-translate nito para sa akin. Ang sabi ko ay okay lang naman yung biyahe although nakakapagod talaga nang nakaupo sa mahabang oras. Masakit talaga sa puwet at maging sa likod dahil halos 9 hours po yung biyahe. So ita-translate ko na lamang, Sir Red, yung wika nila sa ating wika. Matapos nga pong sabihin iyon, niyaya nila ako sa kusina. Pinakain nga po nila ako at pagkatapos noon ay itinur sa buong bahay. Makaluma na para sa akin yung bahay nila. Maaaring doon ko hinuhugot yung bang parang ang bigat sa pakiramdam, lalong-lalo na ay hindi halos na sasabugan ng liwanag yung buong kabahayan. May nakasindimang ilaw sa kusina pero parang ang dim pa rin kasi. Halos hindi nga din po ako makakain noon sa pagkain nila at hindi ko nga po alam kung paano niluto ng isang katulong na ibang lahi yung ipinakain sa akin. Hindi dahil sa nag-iinarte ako, kundi syempre mahirap mag-adjust sa kultura. So habang nakaupo po ako sa kusina, napansin ko na may isang kwarto pa na makikita ka mula doon sa aking kinauupuan sa kusina at ang sabi, kwarto daw po iyon ng mga babaeng bisita. Magkaiba po kasi talaga yung kwarto ng mga bisitang babae at lalaki at bawal po daw silang magkita-kita dito. Ang siste pa nga dito, Sir Red, kahit po magkakamag-anak sila, ay separate talaga ang room ng mga babae sa lalaki.
Maaari daw kasing magkagustuhan kahit na magkamag-anak sila and the end, magkaroon pa ng supling. So balik tayo sa kwento. Sabi ko nga kanina pa, madilim din yung kwarto. Natatakot talaga ako at para bang may kung anong kinakaba na hindi ko pumawari. Sinabi ko na lang po doon sa aking magiging amo na I don't want to eat much, I just want to rest. Tapos nakatingin lang siya at tinawag yung kuya niya. Sinabi niya yung sinabi ko. So nag-agree na po ang lahat na hindi na nila ako pipilitin pa na kumain at talagang pinagpahingan na po nila ako ng araw na iyon. Inorient na lamang po nila ako na bukas ay ang day 1 ko talaga sa trabaho. Ituturo naman daw po nila sa akin kung paano iluto yung mga pagkain nila. At ang inaplayan ko nga pala doon talaga si Red ay maging cook nila. Sinamahan din ako ng ibang mga katulong na ibang lahi sa magiging higaan ko sa second floor at itinur nila doon sa kwarto. So habang papaakyat ako sa itaas, yung tingin ko sa hagdan na paikot po ay parang may kakaiba talaga. Hanggang sa sumapit kami sa fourth floor. Ganon din po kadim yung ilaw doon. Kaya nagtanong na lamang po ako sa mga kasama namin kung ganon ba talaga ang ilaw. Mabuti na lamang at nakakaintindi ng Ingles yung mga taong iyon at tumango lamang sila. Tinuro na nila kung saan ako mahihiga, inayos at tinulungan din po nila ako sa mga gamit ko. Hanggang sa iniwan na rin po ako ng isang katulong sa loob ng kwarto. Nagpasalamat ako at sa sobrang pagod ko po talaga ay nakatulog ako bigla at hindi na nga po nakapagbihis pa. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakita kong ubod na ng dilim sa mga kwarto. Tulog na rin ang kasama ko at naka-switch off pala ang ilaw. Naririnig ko sa gawing taas namin. Parang may naglalakad at ang bigat ng yabag na yun. Inisip ko na baka yung amo namin lamang yun dahil nasa kabilang kwarto lamang sila. Pero maingay talaga at sadyang kakaiba. Nagtataka ako kung bakit hindi rin tumitigil yung paglalakad at maging yung yabag na yun. Kinakabahan talaga ako ng sandaling nadidinig ko ang bawat yabag at yung tunog nun. So habang nakahiga ako at since hindi na nga din ako makatulog, nakaramdam tuloy ako ng pagkaihi. So tumayo ako agad at switch on yung ilaw sa kwarto. Pagka-switch on ko lamang si Red, bigla-bigla ay may nag-cast na parang anino at parang ngang bigla din itong umalis sa pinto. Sa isip-isip ko, may tao dito kanina pa? Tapos nang marinig na may papalapit, ay bigla na lamang itong umalis. So nagpunta ako agad ng CR, dala-dala ang isipin na yon. Sa tabi kasi ng CR ay isa pang kwarto kaya ang iniisip ko baka dun galing yung nakita ko kanina na anino ng kung sino man na bigla-bigla na lamang nagtungo at pumasok sa sariling kwarto. Kinabukasan, bumaba na po kami para nang sa ganun ay maituro na sa akin ang lulutuin ko para sa lunch. Sabi nung katulong, hintayin ko daw yung isang dalaga. Siya daw ang magtuturo sa akin. So habang hinihintay pa namin yung sinasabi niya magtuturo ng pagluluto sa akin, natanong ko out of curiosity kung kanino yung kwarto na nasa tabi ng CR namin. Ang sabi ng kasama ko, wala na daw nananatili doon sa kwartong iyon, pero dati ay may matanda nga daw po kaming kasamahan na doon na po pinakwarto
dahil nahihirapan na daw ito na umakyat at bumaba kaya nilipat siya doon. Napatanong din tuloy ako kung merong umuuko pa na mga kwarto sa 3rd floor. Pero laking gulat ko, Sir Red, nang walang kagatul-gatul na sinabi ng kasama ko na bakante ang 3rd floor. Bigla-bigla naaalala ko yung nadidinig ko ng mga yabag kagabi at hindi talaga ako pwedeng magkamali. Paulit-ulit na naglalakad ito doon sa 3rd floor. Yung sinasabi ko na maingay at pasadsad kumbaga, yung paglalakad niya. Kinonfirm ko talaga doon sa kasama kong iyon kung totoong walang tao at sinabi ko yung nangyari kagabi. Tumawa lamang ito at tiniyak na wala nga daw pong tao doon. At kung gusto ko pa nga daw po, samahan niya daw ako at tingnan daw naming muli yung 3rd floor. Napaawang na lang ang bibig ko. Gulat at parang hindi ko ma-process yung naa-absorb ko ng mga info. Kinagabihan na naman, nadinig ko ulit yung mga yabag na iyon. Just the same lang kung paano yung mga yabag na nadinig ko noong unang gabi. Umabot pa ako ng bandang 2:00 ng madaling araw at gayon na lang yung pagpupumilit ko sa aking sarili na umidlip kahit papaano para nang sa ganun ay may lakas kinabukasan sa pagtatrabaho. Inaalalayan ko rin po talaga yung pagtulog ko dahil ayaw ko ring mabangungot doon. At nung tumagal-tagal nga din ako, Sir Red, sa trabaho kong ito, naganap ang isang masamang panaginip. Ito lang yung katangi-tangi na masamang panaginip ko matapos kong malaman yung mga walang nakauko pa doon sa 3rd floor at yung mga hindi ko mahanapan ng sagot na mga kababalaghan. Ang senaryo sa aking masamang panaginip na iyon, sa bandang aparador sa tapat ng kama ko ay may nakita po akong figurang itim. Ito rin po yung itim na figura na inakala kong anino ng kung sino na wala naman pala talaga. Tulad ng mga ordinaryong bangungot, hindi ko maigalaw ang lahat sa aking katawan at nahirapan din po ako na huminga. Nagdasal ako sa isipan ko at hinihingi ko sa Diyos na wag naman sana na dito ako mamamatay. Hindi po yung mga normal o yung mga ordinaryong ama namin yung idinasal ko, kundi yung talagang galing sa puso at yung nababanggit ng isip ko. Hindi ko alam kung gaano katagal pero nagising ako afterwards. Agad ay swinitsyon ko yung ilaw at huminga ako ng malalim. Kinurot ko pa nga ang aking muka para matiyak na nagbalik na nga ako sa ulirat. Hanggang sa kasalukuyan, Sir Red, hindi ko po talaga alam kung para saan o ano ba ang ibig ipahiwatig sa akin ng aninong nakita ko ng personal at sa panaginip at yung mga yabag sa 3rd floor. Sindak. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Bakit nga ba ang mga tao ay sadyang mapanghusga? Ewan kung bakit masasabi nating likas na sa mga kaugalian ng lahat ng mga tao ang maging ganito. Ito nga yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Sa isipan ko naman ay naglalaban. Ano naman kung hindi ko iniiwan ang aking kasintahan? Wala na rin akong pakialam sapagkat tila nasanay na rin ako na masabihan ng baliw o kaya may sayad dahil halos lahat ng iyon ay ininda ko dahil sagad-sagaran sa buto noon. Pero kahit ganoon, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa aking sinisinta. Aalagaan ko siya at mamahalin ng sobra buong buhay ko.
Hindi naman din katwiran na hindi niya kayang kumilos para ako'y pagsilbihan. Para kasi sa akin, sapat na nakuha ko siya. Hindi ko rin naman siya niligawan para gawing katulong lang sa bahay. Basta alam ko sa sarili ko, mahal na mahal ko siya. Hindi ko siya kayang saktan o iwan. Ang pangako ko nga sa sarili ko, hindi ako mahikipag-usap kahit na sa iba. Ganun ko kasi siya kamahal. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na inaasam ko mula talino, ganda at kabaitan. Kung ano-anong pinaggagawa ko para makuha siya. Andyan dadalaw sa bahay nila tapos pagtatabuyan lang ako ng tatay niya. Minsan nga ay lihim akong pumapasok sa bintana ng kwarto niya para mag-iwan ng liham. Pero madalas ko siyang natatanaw sa bintana niya. Masama ang mukha niya habang binabasa ang liham. Minsan sa labas ng eskwelahan niya at saktong pag-uuwi na siya ay sinusundan ko. Kaya gumawa ako ng isang paraan para makuha siya. Isang gabi, minatyagan kong maigi ang bahay nila. Nakita ko pa nga siyang lumabas nung gabing iyon. Sinundan ko siya. Tangan pa nga niya ang isang itim na payong sapagkat umaambon nung gabing yon. Nang nasa madilim na kaming eskinita, sinakluban ko ang aking ulo ng bonnet. Nang mapansin niya na tila may sumusunod sa kanya, nakita ko rin kung gaanong bumilis ang kanyang paglalakad. Kaya ganun na rin ang aking ginawa para makalapit lamang sa kanya. Pero pinalo niya ako ng payong na kanyang dala kaya ginantihan ko ng suntok sa sikmura hanggang sa nawalan siya ng malay tao. Nakakuha ako ng tiyempo. Tahimik ko siyang binuhat at dinala sa kotseng pinarada ko sa hindi kalayuan. May isa pang ang bata na nakakita sa akin. Kinuha ko ang martilyo sa upuan ng kotse at hinabol ko ang batang yon. Nang maabutan ko, walang ano-ano'y minartilyo ko ang ulo niya at napangiti na lamang ako nang makita kong nagkalat ang laman ng kanyang ulo. Binalikan ko yung kotse at andun pa ang aking sinta. Nang in-start ko na ang aking sasakyan ay bigla siyang pumalag. Sumisigaw siya ng pagkalakas-lakas. Dahil doon, nairita ako at hindi ko napigilan ang sarili ko. Dinampot kong muli ang martilyo na nasa passenger seat. Hindi na rin ako nagdalawang isip na martilyuhin ang kanyang ulo. Sa bagay, kung dadalhin ko nga siya sa bahay, yun lang din naman ang gagawin ko sa kanya. Siya ay 20 anyos pa lamang, habang ako ay isang sa 60 anyos na matandang lalaki. Naisa katuparan ko ang ninanais ko, ang makasama siya. Binalutan ko siya ng semento. Ginawa ko siyang rebulto. Inilagay ko pa ito sa kwarto ko at minsan pa nga ay ipinakikilala ko sa mga matatanda kong kaibigan at sinasabi kong, "Itong rebultong to, mahal na mahal ko to." At nagtatawanan lamang sila dahil bakit daw ako nagmamahal ng isang tunay na tao. Wala na rin naman akong pakialam sa sasabihin nila. Husgahan na nila ako na baliw, may sayad, praning o kung ano-ano pa. Basta ang importante sa akin ay kasama ko siya. Ang hindi nga lang nila alam, tao naman talaga ang nasa loob ng rebultong ito. Sindak. Narinig ko na naman ang nakakairitang music box. Dahil doon ay hindi na naman ako makatulog. Ako nga pala si Nathan. Simula nung nakaraang taon, nag-umpisa ang nakaririndi at nakaiiritang tunog na iyon. Parang nagpapapansin. Nung una pa nga, inakala ko na ito ay nanggagaling sa isang music box. Yun pala ay sa isang kalimba. Oo, isa palang instrumento. Namayapa kasi ang nakababata kong kapatid. Simula noon, nakadisplay na lamang ito sa kanyang kwarto. Namimiss ko nga yung kapatid kong iyon. Marahil
Ito ay isa sa kanyang pagpaparamdam sa akin at sinasabing nandirito pa rin siya sa bahay. Dalawa lamang po kaming magkapatid dahil wala na nga din siya. Minsan nga'y narinig ko rin ang aking mga magulang na nagsasabing sa akin na daw ipapamana ang lupa at bahay nila. Sa tuwing naririnig ko ang tunog ng kalimba, naaalala ko at hindi ko talaga mapigilan na bumalik sa nakaraan, lalong-lalo na nung oras na unang beses mahawakan ng kapatid ko ang instrumentong yon. Kitang-kita sa mga mata niya ang saya kasi isa iyon sa mga regalo ng aming ama sa kanya. Araw pa nga ng Pasko iyon. Naaalala ko rin na isang makapal na binder notebook ang regalo sa akin, pero hindi naman galing sa aking ama kundi sa aking ina. Sa katunayan nga ay sobrang sama ng loob ko nung oras na iyon. Para kasing nalalamangan ako ng aking kapatid. Tuwang-tuwa pa nga ang aking mga magulang lalo nang unang beses ding patugtugin ng aking kapatid ang kalimba. Ako naman patuloy na nagmamarakulyo dahil anong gagawin ko sa notebook na kanilang ibinigay. Malinis pa ito at mahahalata mong bagong bili. Iniisip ko pa nga kung ano ba ang kailangan kong isulat, samantalang hindi naman talaga ako mahilig magsulat. Sa isip-isip ko pa nga, magda-diary ba ako? Gagamitin ko sa eskwelahan? O magdo-drawing? Natatawa na lamang ako habang tinitignan ko ang hawak na notebook, pero tinatalo pa rin nun yung pagsiselos ko sa regalo na ibinigay nila. Dahil sa tila gabi-gabi na lamang na sumasama ang loob ko kapag naririnig ko ang pagtugtog ng kalimba sa kabilang kwarto ng aking kapatid. Minsan ay naisip kong sirain ito. Nagalit pa nga si Itay sa akin sapagkat nahuli ako nito na may hawak ng martilyo at akma na ngang ipupukpok sa instrumento ng aking kapatid. Lalo din tuloy lumayo ang loob ko sa aking ama. Sa isip-isip ko nga ay okay lang naman dahil andyan naman si inay. Kaso sa hindi inaasahang gabing iyon, maulan iyon at sobrang lakas. May kulog pa nga at kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Lumuluha pa nga ako noon at lalong sumisikip ang dibdib ko. Nagtataon din na wala si inay nung oras na iyon. Nilalamon nga ako ng selos dahil kitang-kita ko pa kung gaano kasayang magbanding sina Itay at ang aking kapatid. Sa katunayan, nung oras nga ng kainan ay hindi nga din nila ako tinawag. Doon na nga pumasok sa isipan ko na maaaring totoo ang sinasabi ng tiyahin ko. Hindi ako tunay na anak ni Itay. Hindi na lang ako lumabas ng kwarto. Ito yung paulit-ulit kong naaalala sa tuwing naririnig ko ang kalimba. Sa ngayon nga po, 33 anyos na ako. Naganap ito ilang taon na ang nakalilipas pero parang sariwa pa rin sa akin ang lahat. Naririto pa rin yung selos at sama ng loob na nararamdaman ko. Bigla na nga din akong nangiti nang maalala ko rin ang isang detalye nung gabing iyon. Hinablot ko sa kamay ng aking kapatid ang kanyang hawak-hawak na kalimba. Pinatitigil ko siya sa pagtugtog nito dahil naiirita na ako. Sa likod nun, nababalot ang aking masamang plano at ang sama ng loob na matagal ko nang kinikimkim. Siyempre, dahil mas mahal ni Itay ang aking kapatid, pinanigan niya ito. Tila ng dilim ang aking paningin at parang may bumubulong sa akin na gawin ko daw ang bagay na ito. Isang umaga, hinaluan ko ang mangkok ng ulam nila ng panlason sa daga. Tulad ng dati, hindi pa rin umuuwi si inay. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Hindi na naman nila ako tinawag nung oras ng kainan nila katulad ng dati. Pero kung tatawagin o yayayain man nila ako, ay hindi rin naman talaga ako sasabay. Nakakatuwa na wala pang ilang minuto ay bumubula na ang kanilang mga bibig. Pinalakpakan ko pa nga ang naisip kong ideya na iyon at sa wakas
ay wala na rin talagang hadlang sa aking kaligayahan. Mawawala na rin ang selos na aking nararamdaman at ang sama ng loob na matagal ko ng kinikimkim ay tila nalusaw matapos ko silang makita sa ganoong kalagayan. Sa oras nga na ito, tawang-tawa pa rin ako sa mga nangyari. Habang naririnig ko nga ang pagtugtog ng kalimba sa kabilang kwarto, mas lalo akong nangingiti. Subalit isang araw, bigla na lang akong sinugod ni inay. Nalaman kasi niya ang katotohanan kung ano nga ba ang tunay na ikinamatay ni Itay at ng aking kapatid na si Elizabeth. Itinanggi ko ito noong una, subalit naririyan na ang mga pulis at anumang oras ay handa na silang arestuhin ako. Pilit ko pa rin silang pinaniniwala na wala akong kinalaman. Subalit nang ipakita sa akin ni inay ang isang pahina ng notebook mula sa kanilang iniregalong binder notebook noon, wala na akong kawala. Ginawa ko kasi iyong diary. At oo nga pala, isinulat ko doon ang bawat detalye ng plano ko at lahat ng pangyayari nung gabing mamatay sina Itay at ang aking kapatid. Sindak. Matagal na po ako nakikinig sa inyong YouTube channel. Naranasan ko rin po na isang gabi habang nakikinig sa boses ninyo, partikular sa kwento ni Mary Kate Olivar. Gabi na naman at dinadama ko yung kwentong iyon habang may hinunguyang chicherya na binili lamang sa malapit na tindahan. Bigla po ako napahinto nang may narinig ako na yabag na papalapit sa akin. Napatingala ako at nakita kong si Papa lamang pala iyon. Nginitian ako nito at sabi ko pa, "Oh, gising pa pala kayo." At hindi ito nagsalita. Pagkus ay tumalikod lamang sa akin nang naiabot na ang basong may tubig. Sagot ko kay Papa, "Pasalamat." Gayon na lamang ang aking pagngiti dahil maski ganun si Papa ay maalaga pa rin sa akin. Kahit magti-30 anyos na ako, ay hindi siya katulad ng iba na walang pakialam. Alam ko na mahal talaga ako ni Papa at naaalala ko pa yung nakaraan nung bata pa ako na lagi pa niya akong ipinapasyal. Sa parke, tabing ilog o kaya naman ay sasamahan pa niya ako para manghuli ng mga tutubi. Ganon niya talaga ako kamahal. Nang maubos ko ang tubig mula sa baso, nilapag ko ito sa gilid ng lamesa. Hanggang sa napag-isip ko, 16 years na palang wala si Papa. Naiyak na lang ako sa inuupuan ko habang binabanggit ang salitang Papa ng mahina. Namiss ko siya ng lubos. Parang kahapon lang nang siya'y lumisan. Hanggang sa nakarinig ako ng tawag, "Ralph! Ralph!" Ginigising na pala ako ni Mama dahil pananghalian na iyon. Malakas pa nga ang tawag ni Mama sa akin para tuluyan daw akong magising hanggang sa narealize kong nakatulog pala ako sa upuan. Panaginip lang pala yun. Nang tininan ko nga yung lamesa sa gilid ko ay mas lalo akong napaiyak. Nakita ko kasi yung basong tulad ng baso na inabot sa akin ni Papa sa panaginip ko. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi sa inyong lahat. May ilan pa po akong nais ihabol na mga kwento sa inyo at nagkaroon na rin po ako kahit papaano ng konting oras para ibahagi ang mga sumusunod. Ibabahagi ko lamang po yung isa sa mga naging karanasan ko nung ako po ay nagtatrabaho pa lamang sa isang mall dito sa amin. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan nito. Isang gabi nang ako po ay naglilipat ng mga stocks mula sa stock room patungo sa aming store at saktong mag-isa lamang po ako nung time na iyon at nagbababa na ng mga stocks para ikarga sa cart nang may bigla po akong napansin na batang pasilip-silip. Kinilabutan ako ng sadya si Red
Kasi alam ko walang tao sa labas. At isa pa, ako na lang po talaga ang legit na nag-iisa sa store nung time na iyon. Inusisa ko pa nga kung totoo yung nakita ko or sadyang namamalikmata lamang, pero wala po talagang tao o kahit na sino sa store namin. Noong elementary naman ako, Sir Red, ay natatandaan ko pa na palagi pong may nagpapakita sa aking dalawang duwende. Yung isa ay kulay puti at base sa mga nababanggit na rin ninyo sa iba pang mga kwento, ang mga puting duwende ay mababait at kabaliktaran naman yung mga kulay itim. Isang gabi nang ako po'y pauwi galing sa computer shop, napansin ko na may dalawang maliliit na anino na sumusunod sa akin. Kinilabutan ako nang makita ko na hindi lang talaga sila anino, Sir Red, kundi maliliit talaga na mga parang tao. Matawa man kayo sa hindi pero tumakbo talaga ako ng mabilis hanggang sa makauwi ako ng bahay. Nagkulong ako sa kwarto pagkatapos nito at doon ay iniisip na baka sinundan nila ako sa bahay. Napadasal na lamang ako at awa naman ng Diyos, yun lamang po yung katangi-tangi na pagkakataon na magpakita sa akin ang kinukonsidera kong puti at itim na duwende. Year 2017 nang mangyari naman ito. Isang gabi nang ako po'y nakaupo lamang po sa may pinto ng aming bahay. May anino akong napansin sa may bintana na kung saan ito yung harap ng kinauupuan ko. Ang aninong iyon, base sa pagkakapansin ko noon, ay parang bumababa ng hagdan. Pero inisip ko na lamang na baka yung pumanaw na lolo ko lamang iyon. Nung nabubuhay kasi siya, base sa pagkakaalala ko, lagi niyang gusto na sinasamahan siya sa bahay. Ayaw nga niya ng ibang apo niya at ang gusto ay ako lamang ang naroroon. Ito naman pong pinakahuli ay nangyari noong bagong kasal kami ng misis ko. Naglalaba po ako noon sa may terrace nang may napansin po akong biglang dumaan sa pintuan. Napatingin nga ako dahil ang buong akala ko ay si misis lamang ito, kung kaya't tinanong ko pa siya kung ano ang binalikan niya sa kwarto. Pero nagtaka ako dahil walang sumagot. Pagkatapos kong maglaba at nasampay ko na rin ang mga damit namin, bumaba ako para makapagmeryenda. Tinanong ko si misis kung ano ang kinuha niya sa kwarto. Ang sagot naman niya, hindi pa raw siya umaakyat sa kwarto namin at naroroon lamang daw siya the whole time sa baba ng bahay. Doon ay muli na naman akong nakaramdam ng takot. Sindak. Ako nga po pala si Nietzsche. Ito pong ibabahagi ko para sa akin ay ang creepiest sa mga naranasan ko. Nung una, sina mama ang naka-experience talaga nito, Sir Red. Kwento lamang sa amin ito kinabukasan. Pero patawa-tawa lamang talaga ako dahil very skeptic pa nga ako nung una at hindi ko inaasahan na ma-e-experience ko rin pala. Nag-iisang kwarto lang kami at tabi-tabi kami kung matulog. Ako ang palaging nasa gitna. Nasa kabila ang side ko sina mama at yung dalawang kapatid ko. Mga nene at totoy pa kami nung nangyari ito. Nung nasa high school na nga ako, hindi ko lang matandaan kung anong year nang mangyari sa akin ang hindi ko malilimutang karanasan.
Naalimpungatan ako nung gabing yun dahil ang lakas kasi ng ulan. Ramdam ko na ang himbing ng tulog ng mga kasama ko. Nung i-check ko nga yung oras, pasado 3:00 na iyon na madaling araw. Dinig na dinig talaga yung pagbagsak ng malalakas na ulan. Pero sa gitna ng tunog na iyon, bigla ay may naririnig ako na umiiyak na babae. Natakot talaga ako instantly, Sir Red, dahil sa ganung oras at sa kalagitnaan pa mismo ng lakas ng ulan ay meron akong nadidinig na pag-iyak na ganun kalakas din. Sa sobrang takot ko nga po ay tinawag ko pa si Mama at kung sakaling magigising siya, itatanong ko kung nadidinig din ba niya yung umiiyak na babae. Hindi ko na nga din po matandaan, Sir Red, kung nagdasal pa ba ako, basta't ang pinakahuli lamang po na naaalala ko ay matagal kong nadidinig yung pag-iyak. Ang malinaw ko lamang pong naaalala din nung time na iyon, narinig ko sa aking lola na sumakabilang buhay na po nung time na iyon, yung kwento tungkol sa babaeng umiiyak lalo kapag eksakto ay malakas pa ang ulan at madaling araw. Malinaw sa memorya ko ang bilin ni Lola sa akin na siyang bigla ding sumagi sa aking isipan habang nagaganap yung nadidinig ko at experience kong ito. Ang sabi niya, kahit ano daw mangyari, wag na wag kong titignan o sisilipin ang kung sino mang babaeng umiiyak sa gitna ng malakas na ulan lalo kapag madaling araw dahil baka daw ako ay kukunin at mamamatay. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na po naulit pa yung ganoong klaseng karanasan ko. Ito naman pong susunod kong ibabahagi ay nangyari sa akin nung ako ay 7 o 8 taong gulang. Hindi po talaga ako lumaking matatakutin sa mga multo. Pero simula nung narinig ko ang aking manika mismo sa loob ng aking silid na parang nagsasalita habang nakapatay ang ilaw, ay doon po ako nagsimulang tubuan ng takot. Sa katunayan, Sir Red, itong aking ibinahaging kwentong ito ngayon sa inyong YT ay naibahagi ko na rin po sa isang Facebook page na tungkol din po sa mga horror stories. Natuwa nga po ako sa admin ng page na iyon dahil pinost nila ang kwentong ito. Sana nga po ay mapili din po ninyo ang kwentong ito. Isang mapayapang gabi iyon. Ako at ang aking pamilya ay nasa kasarapan ng tulog. Tabi-tabi pa nga po kami nung time na yon. Tulad ng nabanggit ko, ako po yung laging nasa gitna. Ako po kasi yung matatakutin. Yung mga magulang namin ay nasa gilid, katabi yung 2 ko pang kapatid. Naaalala ko na naalimpungatan din ako ng isang madaling araw sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nakasara po lahat ng ilaw nung time na iyon at sobrang tahimik. Yung ilaw lamang po ng bahay namin na iniiwang naka-switch on ay yung nasa likod. Nang magising ako, nakarinig po ako ng parang umiiyak na babae. As in, para po siyang pa-fade in hanggang sa biglang lumalakas. Hindi ko alam kung saan banda sa bahay namin, sa loob o labas nanggagaling yung tunog, pero pagpasa hanggang ngayon, Sir Red, sa tuwing naaalala ko ay instant talagang kinikilabutan ako. Hindi ko rin alam kung paano
na hindi naman umuulan katulad ng una kong naikwento sa inyo nung gabing iyon. Pero meron pa rin akong nadidinig na iyak ng babae. Nagtalukbong ako ng kumot dahil nga sa sobrang matatakotin ako that night. Again, gusto ko ring isigaw ang salitang mama pero naisip ko na kung sisigaw ako ng ganun at maririnig ako ng babae, baka bigla-bigla ay lalapitan niya ako at doon na mismo sa tabi ko iiyak yung babaeng yun. Noong mga panahong ito kasi ay hindi pa ako madasalin. Batang bata pa talaga ako noon at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin sa tuwing nakakaranas ng kababalaghan. Kaya ang ginawa ko na lamang na nahimik ako sa kabila ng aking takot hanggang sa hinihintay ko na nga na mawala ng tuluyan yung iyak. Hindi ko na rin pumatandaan kung paano din ako nakatulog ng gabing iyon hanggang sa may isang tao akong napagkwentuhan sa nangyari. Noong mga panahong yun, dahil nga sa first timer lamang ako na makaranas ng ganito, si Lola ang napagkwentuhan ko. Kwento ko sa aking lola ang buong pangyayari at naranasan ko at maging siya ay kinilabutan. Ang sabi ni Lola nung nabubuhay pa siya, mabuti na lang daw na hindi ko ito sinilip. Hindi ko man lang tinignan kung sino yun. Dahil kung nagkataon daw, mamamatay ako. Ang pagsilip o pagtingin daw ay parang nanghihingi siya ng kasama o kapalit. Ganito yung sinabi ng aking lola. Kaya sa totoo lang, habang inilalahad ko nga ang kwentong ito, legit talaga yung kilabot ko, lalo at mag-isa pa naman ako ngayon sa bahay. Ang tanging maipapayo ko lamang po sa lahat ng inyong mga nakikinig, lalo na kung meron man na nakaranas ng kapareho sa akin. Bukod sa sundin nga ang katulad ng sinasabi ni Lola na huwag mong uusisain o sisilipin kung saan nanggagaling ang mahiwagang tunog na iyon. At bukod pa dyan, kailangan ng mataimtim na dasal. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Alas 12 na ng hating gabi nang matapos ang shift ni Shari sa pagko-call center agent. Gutom at pagod ang nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling iyon. Naglalakad siya nang bigla na lamang siyang napahinto dahil napansin niya at naamoy na rin niya ang niluluto sa gawing Mang's Burger sa tapat ng kalsada. Mabuti na lamang at may nakita pa siyang bukas na burger stand at yun nga ang kanyang tinungo. 50 pesos lahat, ma'am. Sabi na nagluto ng 2 burger niya. Iniabot niya ang kanyang bayad at kinuha naman ito ng nagluto. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pang kainin ang isang burger bago magsimula muling maglakad sa isang tahimik na kalsada. Naubos niya ang isang burger at kukunin na sana ang isa pa nang bigla niyang maramdamang parang may nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Lumingon-lingon naman siya at nakita niya ang mga nagsisitaasang puno lamang na naroroon. Tanging siya lamang ang tao sa madilim na kalsadang iyon. Ipinagsawalang bahala na lamang niya at iniisip na baka guni-guni lamang ito. Tiningnan niya ulit ang burger na mainit-init pa bago niya ito nilanghap. Wala talagang tatalo dito sa Mang's Burger na to. Ika niya ng mahina at kakagat na sana siya rito nang biglang may sumitsit sa kanya. Agad siyang lumingon sa likod pero wala siyang nakitang kahit na sino. Dito'y medyo nakaramdam na siya ng takot pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang nagsalita. Sino yan? Pero wala namang sumagot sa kanya kundi ang ihip ng malamig na hangin lamang na nagpasayaw pa sa mga dahon ng nagtataasang puno. Naramdaman niya kakaibang lamig ng hangin na iyon sa kanyang balat kaya't niyakap na lamang niya ang kanyang sarili.
Binigyan pa nga niya ng huling tingin ang paligid bago nagsimula muling maglakad. Tinignan niya ulit ang burger na hawak bago niya ito ipinasok muli sa dalang plastik. Matapos niyang gawin ito ay may kung anuman na biglang tumaan sa kanyang likuran. Dinig niya ang dahon sa puno na nagsilaglagan mula sa likuran niya. Napalunok na lamang siya bago unti-unting tiningnan ang itaas ng puno. Napaupo at napasigaw na lamang si Shari sa matinding takot nang makita ang isang nilalang na nasa itaas ng isang puno. Nabitawan niya ang hawak na plastik dahil sa takot. Agad niyang kinuha ang burger niya sa loob nito bago tinignan muli ang nilalang na iyon. Kitang-kita niya ang matutulis nitong ngipin na parang isang mabangis na hayop at kitang-kita pa niya kung paanong lumabas mula sa bibig nito ang kulay berdeng likido. May matutulis ding itong kuko at dalawang mapupulang mga mata at titig na titig sa kanya. Nakatitiyak naman si Shari na kahit madilim sa gawing iyon ay itim ang buong katawan ng naturang nilalang. Hindi mapagkakailang aswang ang nakikita ngayon ni Shari. Aswang na gutom at handa siyang lapain anumang oras nito gusto. Tila nanigas na ang kanyang katawan sa pwestong iyon at nananatili siyang nakatingin sa aswang. Hindi umaayon sa iniisip niya ang katawan niya na tumakbo. Mas trumiple ang bilis ng tibok ni Shari at konti na lang ay mahihimatay na siya sa labis na sindak nang mabilis na bumaba ang aswang na iyon sa itaas ng puno. Napadasal na lamang siya sa isipan niya habang nanginginig na sa takot ang buong katawan. Napahawak na lamang si Shari sa kanyang dibdib at naghintay sa susunod na gagawin ng aswang at yun nga ang kainin na siya. Napatili at napapikit na lamang si Shari nang mabilis na gumapang papunta sa kanya ang naglalaway at gutom na aswang. Nakapikit siyang naghihintay na may kumagat sa kanyang lieg pero lumipas ang ilang segundo ay walang aswang ang kumagat sa kanya. Nagtaka siya kaya unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nampatili na lamang siya nang makitang nakaupo na pala sa tabi niya ang nilalang. Sa nakakatakot na tinig nito at tila mala demonyo pa, winika ng aswang ang pahingi. Napatingin si Shari sa itinuturo nito at nakita niyang sa burger ito nakaturo. Napatawa na lamang ng mahina si Shari dahil ang akala niya ay kakainin na siya ng aswang pero yung burger pala niya ang gusto nito. Agad niyang hinati sa dalawa ang burger at ibinigay iyon sa aswang. Agad nitong nilantakan ang masarap na burger. Ang kalahati namang natira ay para sa kanya. Pinanood na lamang ng dalawa ang kabilugan ng buwan mula sa langit habang pareho nilang kinakain ang Manx burger na pinaghatian nilang dalawa. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Good evening sa inyong lahat, lalong-lalo na ang mga tigapakinig ninyong solid dito sa Sindak Short Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Chuyens, Tubong Northern Cebu. Natatandaan ko po noong katatapos ng bagyong Yolanda at kahit papaano ay nagbabalik normal na rin po ang lahat ng mga nasira nito. Maging ang pasukan namin sa eskwelahan noon ay nagbabalik normal na rin po after ng recovery. Hindi na tulad dati na half day lamang. Tuwing Biyernes, laging nagpapa-homework yung isa sa mga teacher namin. Nagagawa ko naman kaso kailangan ko pang pumunta sa bahay ng pinsan ko na may wifi at computer set na hindi naman din po ganoon kalayo sa aming bahay.
Kung lalakarin ay mahigit 10 minuto ang iyong bubunuin sa daan para lamang makarating doon. At since nasa recovery period pa lamang po mula sa mga pinsala na natamo sa bagyong Yolanda, ay hindi pa naman talaga 100% na naibabalik halos lahat ng mga street lights sa kalsada namin. At dahil nga po dito, naganap ang hindi ko maipaliwanag na pangyayari. Bandang 6:00 po iyon ng gabi. Pagkatapos kong magmeryenda galing sa aking 1 to 5 p.m. na klase, nagbihis ako agad at naghanda papunta sa bahay ng pinsan ko. Wala kasi akong time na gumawa ng mga assignment sa mga susunod na araw, kaya ang ginawa ko po ay walang iba kundi ang i-focus ngayon na. So kumuha ko ng ballpen at ng notebook at sinimulan ko na nga po ang paglalakad patungo sa bahay ni na pinsan. May isa pong matandang lalaki na nasa lubong ko at naglalakad papunta sa direksyon ko. Habang papalapit kami sa isa't isa, napag-alaman ko na yun pala ay yung isa sa mga kapitbahay naming matanda na itago na lamang po natin sa ngalang Manong Toks. Sabihin na nating namukhaan ko talaga at makikilala. Kung bakit? Palagi po kasi iyon bumibili sa aming maliit na tindahan dati. Nung akmang nasa harapan ko na po siya, bilang sign of respect, babatiin ko na sana siya ng magandang gabi, pero sa hindi malamang dahilan, para akong kinilabutan. Itinuloy ko pa rin po ang pagbati sa kanya. Pero bigla din po na namang lumamig ang simoy ng hangin ng sandaling iyon, pero hindi niya ako binati pabalik. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari, pero imposibleng hindi niya ako napansin. Isa pa, hindi po ganoon ang ugali ni Manong Toks. Paminsan pa nga siya pa ang nauunang babati sa iyo kapag nakikita't nakakasalubong ka. Kung hindi man, talagang siya rin ay magre-reply o sasagot sa ibinati mo sa kanya, kaya talagang nangunot ang aking noo. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang dahil nakayuko po siya at nakatingin sa dinaraanan na animoy malalim ang iniisip. Sabi ko na lamang sa aking isipan, baka nagkataon na meron siyang dinaramdam o kaya naman ay talagang iniisip na problema. So hinayaan ko na lamang po na lumagpas siya sa aking direksyon. Nang magkadistansya na nga po kami, sabihin na nating halos 10 metro. Ewan kung bakit para talagang inutusan ako ng aking mga kalamnan para muli siyang lingunin. Doon nga Sir Red ay nakita kong nawala siya. Wala din namang tahol ng mga aso. So ibig sabihin, wala talagang kasenya-senyales na lumiko na ito. Ang isa pa, hindi pa naman doon ang direksyon o likuan patungo sa bahay nila. Medyo nagtaka man pero tumuloy na lamang ako sa paglalakad. Makalipas ang 2 minutong paglalakad ay naghanda ako sa sarili ko para tumakbo ng mabilis kasi may parte sa daan na sobrang daming aso. At yun na nga, hinigpitan ko na ang paghawak sa notebook at ballpen ko nang tumakbo na ako ng pagkabilis-bilis. Mga 5 hanggang 8 metro lamang yung itinakbo ko kasi maliit lamang yung eskinita doon na sobrang kalalaki ng punong kahoy at ang dilim. Kahit nakasindi pa ang mga ilaw sa mga kabahayan o kahit sa street light. Sa hindi nga din po maipaliwanag na dahilan, nagulat ako nang may makita na naman akong papalapit at makakasalubong kong tao. Matanda din po ito at parang pamilyar. Talagang nanlaki ang aking mga mata, lalo at nang makilala ko siya. Nanlamig ang buo kong kamay, maging ang aking mga paa. Nanginig ang aking labi
sapagkat si Manong Toks ang nakita ko. Magandang gabi, iho. Oh, ano nangyari sa'yo? Hinihingal ka yata. Sa ka ba galing? Kabadong-kabado talaga ako ng sandaling iyon, Sir Red. Nadagdagan lalo yung pagtibok ng puso ko sapagkat sobrang sigurado akong si Manong Toks yung nakita ko at nakasalubungan kanina. Ang lapit-lapit niya at hindi pa naman ganoon kalabo ang aking mga mata. Parehong-pareho sa katawan ng Manong Toks na kumausap sa akin ngayon. Wala akong nagawang homework nung gabing iyon dahil sa sobrang takot at mas inintindi ko kung ano ang nangyari. Kung kaya't umuwi na lamang ako at kinailangan ko pang makisakay sa kakilala ng pinsan ko kasi hindi ko talaga kinaya yung takot at kaba na tulad ng nararamdaman ko kanina. Hanggang sa pumasok na lamang ako sa eskwelahan namin kinabukasan, tulala at patuloy pa rin sa pagtataka sa nangyari nung gabing yun. Doon ako naniwala sa mga kwento-kwento patungkol sa mga doppelganger. Sa isang banda, nung kwento ko ito sa aking mga kakilala, ang kagandahan lamang daw kahit papaano hindi ako ginambala ng doppelganger ni Manong Toks at mas lalo na hindi ako sinaktan nung mismong araw na makasalubungan ko daw ito. Nangyari po ito way back 2018 nung ako po'y nagtatrabaho pa sa isang travel agency. December 23 iyon nang idaos namin ang aming Christmas party. So after ng duty, nag-design kami sa venue na nasa likod lamang ng office namin. Ang ilaw lamang sa office noon ay yung nanggagaling sa back door. Hindi ko na rin po binuksan yung ilaw kasi dun pa yun sa front door. But anyway, ang sistema po noon, Sir Red, ay kukunin ko na yung mga balloons para sa mga idedesenyo namin. Nang may makita po ako sa peripheral vision ko, paa na paakyat ng hagdan na katabi lamang nung back door. Napaisip ako ng malala kung sino sa mga katrabaho ko yung aakyat. Ano naman ang gagawin niya doon gayong nakalak yung pintuan o yung office na naroroon sa taas. Meron din po akong lock nung door at yung susi ng office ay sinusurrender din kasi namin sa guard. So ang tanong ay paano siya makakapasok? Napaisip ako bigla at natulala hanggang sa late ko na pong na-realize na wala akong narinig na kahit anumang yabag. Usually kapag aakyat ka po doon ay madidinig mo talaga sapagkat lumalangit-ngit na yung hagdan. Nakita ko lang talaga na may umakyat pero hindi ko rin mawari kung bakit hindi ko nga pala tinignan yung buong katawan nun. Basta't ang malinaw ay paa na paakyat ang nakita ko. Alam niyo po yung hagdan na may stainless na tip. Tapos pag umaakyat o bababa ay maingay yung tunog. Parang katulad nga po nung ipinakita kong attached photo sa email ko. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig at parang aatakihin sa puso. Talagang nataranta ako, Sir Red, at ganun na lamang ang pagtakbo ko ng mabilis at iniwan ko talaga yung mga balloons doon sa loob. Hindi ko rin po malilimutan ng isang araw. Actually normal day. As in, ginagawa ko yung daily routine ko. Mag-o-open ng office, maglilinis, konting ayos sa desk. So winawalis ko po yung part ng hagdan. Nag-start ako sa taas para maigawi ko po lahat ng mga dumi o kalat sa baba at isang dakutan na lamang. Sa aking tansya ay may ilang segundo iyon nang marinig ko po yung keyboard na para bang may nagtatype. Napaisip ako at sabi ko pa nga, "Aba,
Ang aga mo, Kams ah. Kasi usually ay mag-aalas 9 po siya kung dumarating. Nung matapos po ako sa aking ginagawa, gayon na lamang ang paglamon sa akin ng kaba at sindak nang ma-realize kong ako lamang pala ang nasa opisina at wala pa palang kahit na sinong kasama. Kinabahan man pero kiber ika nga kasi buti ay hindi nagpakita sa akin yung entity na iyon kundi ay nag-type o nagparinig lamang po siya na parang nagtatype sa keyboard. Ito lamang po, Sir Red, yung ilan sa mga naranasan ko dito sa opisina namin na magpasa hanggang ngayon na hindi ko po talaga malilimutan. Kapit lang po sa matigas sapagkat marami pa po akong isi-share sa inyo. By the way, ako po si Eden. Ikaw ay nakikinig Sa Sindak Short Stories Radio. Sindak. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.